Mga kapuso, bago sa saksi, sinalakay ng otoridad ang isang illegal na refilling station ng LPG sa Las Piñas. Saksi, si Jamie Santos, exclusive. Isang illegal backyard refilling operation ng LPG ang sinalakay ng mga otoridad kanina. Nagbebenta raw kasi ng 170-gram LPG canisters na hindi otorisado. Ang canisters na nakumpiska walang selyo. Patunay raw na hindi ito dumaan sa tamang proseso at quality control. Delikado raw dahil posibleng magdulot ng sunog o pagsabog. Ang ginagawa niya, ini-illegal refill niya. At ang mga dinidistribute po niya sa publiko, illegally refill. Matagal na raw minanmanan ang illegal na operasyon ng refilling station. Kanina, nagsagawa sila ng test buy bago tuluyang sinalakay. Matagal na po namin sila sinusurveillance na bumili po kami kanina ng 2 crate. So, ang nangyari po, nagbenta sila, pero ilang beses na kami nag-test buy sa kanila. Ang backyard refilling, hindi umano sumusunod sa safety standards at madalas ginagawa sa masisikip na lugar, isang malaking banta lalo na sa mga komunidad. Dito sa sinalakay na lugar, makikita ang tambak at patong-patong na mga crate na ang iba luma pa. Mahaharap sa iba't ibang kaso ang operator, kabilang ang illegal trading of petroleum products at paglabag sa LPG Industry Regulation Act o RA 11592. Sinubukan namin puna ng pahayag ang may-ari pero tumanggi siya. Payo ng mga otoridad sa publiko, huwag magtipid sa kaligtasan. Siguraduhin ang LPG na binibili mula sa authorized dealers at may selyo upang maiwasan ang disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pagbobotohan po ng plenaryo ang committee report kaugnay sa 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang 2 reklamo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Please raise your right hand. Matapos bumoto ang House Committee on Justice na insufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kailangang gumawa ng report ang komite na pagbobotohan sa plenaryo kung nasaan ang susunod na hamon. Pagbobotohan ng lahat ng kongresista kung pabor sila sa report ng Justice Committee. Kailangan lang ng 1/3 o 105 na kongresista para tuluyang mabasura ang report. Ayon sa chairperson ng komite, wala pang nangyayaring pagbaligtad ng plenaryo sa Justice Committee report. Pero sakaling mangyari yan, When reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. kung tatanggapin naman ang report, tuluyan ang mamamatay ang impeachment complaint. Mismo ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa Masa et al. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, aminadong mahihirapan silang makakuha ng boto sa plenaryo. Pero gagawin pa rin daw nila ang lahat para makumbinsi ang mga kasamahan sa Kamara. Tutuloy pa sa plenaryo sa may boto pa ron. Even though there's a slim chance, hindi pa rin tapos. Mahirap na mag-expect na mababago sa plenaryo. Pero umaasa tayo sa taong bayan na mas magiging malakas yung panawagan nila na magkaroon ng pagdinig. Bukod dyan, yung hinahanap kasi na big fish ng ating mga kababayan. Well, tingin ko walang chances na makakuha ko ng 1/3 Zero. vote. Nil. Well, they might get some votes, but not 1/3 of all members. Kaya pinag-aaralan din ng Makabayan Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema. Di pa tiyak ang magiging argumento roon. Pero sabi na naghain ng unang impeachment complaint, hindi pa naman dapat pinagbotohan sa komite ang mismong ebidensya na sa paglilitis pa ng impeachment court dapat tinalakay. The House Committee on Justice went beyond the very standard established in the House rules on impeachment proceedings. Because Section 4 of those rules simply states that for there to be a finding of sufficiency and substance, there must be a recital of facts constituting the offense and determinative of jurisdiction. Kailangan maging legalistic impeachment process to eh. Okay. Kasi constitutional, legal, and political process impeachment. Right. So, on technical grounds, personal knowledge and authenticated documents, ito, pinatawid ho natin to substance para ma-air po talaga nila
yung pong batayan ng mga impeachment po. Sinagot naman ng committee chairperson ang punang tila ipinagtanggol ng mga miyembro ang Pangulo. We do not deny that somehow this is a numbers game, no? But in all fairness sa lahat ng mga members ng Justice Committee, the Filipino people were able to witness the extensive and exhaustive deliberation that we did in the determination not only of substance but even in form, di ba? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Habang buhay na pagbawi sa driver's license ang inirekomendang parusa sa nag-viral na motoristang nanggulpi sa kapwa niya driver sa Rizal. Saksi, si Von Aquino. Habang buhay, ma'am. Sabi nila, ano daw sa abogado. Abogado, wala akong pera, ma'am. Wala akong pera. Ano ko, mahirap lang kami. Hindi napigil ni Mike ang kanyang emosyon matapos irekomenda ng hepe ng LTO ang perpetual revocation o habang buhay na pagbawi sa kanyang driver's license. Si Mike ang nakuhanan sa viral video na sinusuntok hanggang sa bumagsak ang nakaalitang driver na naglabas ng baseball bat sa Cainta, Rizal. Kwento ni Mike, ginitgit siya hanggang nauwi ito sa murahan. Kita ito sa video na ibinigay ni Mike sa GMA Integrated News. Hindi, lasing ka lang, boss! Huminto rin at bumaba ng sasakyan ng kaalitan. Aalis na raw sana siya para makaiwas, pero Habang nung papaandar ako, ma'am, nakita ko yung baseball bat yung binunot niya. Sabi ko, sip-sip ko, buti baseball bat lang. Ngayon, akala ko hindi papalo. Pumunta siya ng gitna, ma'am. Inabangan niya yung pagdaan ko. Pinalo niya ng ganyan. yung alin? Yung kotse ko, ma'am. Dito na raw niya binaba ang driver hanggang sa mangyari ang panununtok. Bagsak! Bagsak! Humingi siya ngayon ng paumanhin sa nakaalitang driver. Sir, pasensya ka na talaga, sir. Hindi ko naman talaga gusto mangyari sa'yo, sir. Ako, sir, nung papakumbaba ako, simula't una pa lang, sir, pagtapos mangyari nun, sir. Nagpapakumbaba ako sa inyo, sir. Talagang hindi ka... Sir, pasensya na ka na sa nangyari talaga. Kasalanan ko naman, Pero hindi ko naman ginusto yun, alam mo yun, Talagang na-trigger na lang din ako. Pero ang LTO, hindi kumbinsido sa kanyang paliwanag. Kitang-kita nyo naman talagang hinabol niya, sinaktan niya yung tao. Kahit naman kasalanan ng kabilang panig, tapos sinasabi niya kanina na nakainom, lasing, yun ang allegations niya, sana hindi siya nakipag-away doon. Ang nasaktan na driver, nagpadala ng medical certificate sa LTO. Pero pagpapaliwanagin pa rin daw dahil sa mga nakitang violation. Una, hindi raw rehistrado ang sasakyan. May napansin pa ako doon, yung plaka niya, hindi original yung plaka na nakalagay. Pangatlo, yung plaka niya halatang tinatago, nakatilt, para hindi makuha ng mga NCAP cameras. Pangatlo, kung totoong lasing siya, ba't siya nagdadrive ng lasing? Sinuspindi ng LTO ng 90 days ang kanyang lisensya. Posible rin daw itong ma-revoke. Samantala, uminit naman ang ulo ni LTO Chief Marcos Lacanilao habang ipinasusurrender ang driver's license ng presidente ng BMW Owner Society of Safe Riders Incorporated o BOSS sa pagdinig kanina kaugnay sa mga aksidente at traffic violation sa Boss Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao. Hindi, i-surrender mo yung driver's license mo. O gusto mong i-alarm yung driver's license mo kung ayaw mong i-surrender? Okay, sir. I will surrender. Hirap sa inyo, kinakausap ko kayo na maayos Sorry po, sir. For the record, wala po akong maraming pera. Ipinasurrender ng LTO ang lisensya ng organizer dahil iniimbestigahan ng mga paglabag sa batas trapiko sa naganap na event. Nabigo rin nila ang boss na isumite sa kanila ang listahan ng mga lumabag sa trapiko. Ang recommendation po namin dito sa LTO, itigil na yung ganyang endurance challenge. Kasi hindi na po ito tourism Itinanggi rin ng LTO na nagbigay sila ng permit para sa naturang event. Ipatatawag din daw nila ang participants na may traffic violation. Though some of our participants clearly violated the traffic laws, paulit-ulit po namin sinasabi sa kanila na mag-follow traffic rules as well as national laws about traffic rules. We encourage our LGU units na mga kinausap namin as well as yung mga government agencies na kinausap namin na to apprehend
all violators of traffic. Sakali raw magkaroon ulit ng ganitong event, huhulihin sila sa kalye. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Posible raw pumunta sa Pilipinas si US President Donald Trump para sa ASEAN Leaders Summit. Kanina inilunsad ang isang sagisag ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Saksi, si JP Soriano. 80 taon na ang bilateral relations ng Amerika at Pilipinas ngayong 2026. Kanina, formal nang inilunsad ang official US-Philippines 80th Anniversary logo na pinangunahan ang Charge d'Affaires ng US Embassy sa Pilipinas, opisyal ng Department of Foreign Affairs at Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez. Tonight, it gives me great pleasure to celebrate 80 years of friendship between the United States and the Philippines, as friends, as partners, and as allies. We are bound not just by a shared history, but by values and the true bonds that connect our people. Here is to the next 80 years, to a brighter future for both our countries, and to a continued strong and enduring partnership. Mabuhay. 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 Kasabay ng anibersaryo na taon din sa pagbuo ng bagong World Organization ni US President Donald Trump, ang Board of Peace. Layon daw nitong subaybayan at tiyaking maipatutupad ng maayos ang ceasefire sa Gaza at iba pang bahagi ng mundong may sigalot. Ayon kay Romualdez, inimbitahan ng Amerika ang Pilipinas na maging opisyal na bahagi ng bubuing Board of Peace. The White House gave me a letter addressed, a personal letter coming from President Trump inviting President Marcos to be a member of the Board of Peace. Are we going to join this? We're looking at what kind of commitment is being asked of us, and of course we have to find out how we can be of help. We have always been for finding a way to contribute in any kind of peace effort. So if this is something that the Philippines can be part of, then very likely we'll accept the invitation. Pero malabo raw na maging permanenteng miyembro ng Board of Peace ni Trump ang Pilipinas dahil may permanent membership daw ito na aabot sa $1 bilyong. Maybe we can contribute our human resources or something along those lines. Bukod sa Board of Peace, sabi ni Romualdez, posible rin daw na pumunta si Trump sa Pilipinas sa ASEAN Leaders Summit para sa ASEAN Plus meetings kung saan Pilipinas ang chairman. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.